naka-record. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Monday morning po dito sa Manitoba, sa Winnipeg right now. At sa Pilipinas naman po, alam ko po alas 8:30 na po o 9:30 na, kung di ako nagkakamali, ng gabi. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay last part na po ng atin pong topic in regards to finishing the race. Ito po yung topic tungkol sa mga takbuhin ng buhay na iniatang ng Diyos sa atin. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8, ganito po ang sinasabi. Sabi po ni Paul, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Dito po sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo na tinapos na niya ang takbuhin. Inilarawan po niya na ang pamumuhay ng bawat isa sa atin ay isang takbuhin. At sa bawat paglakad, pagtakbo sa buhay na ito, we need to do a lot of things. We need to persevere and we need to follow the rules of the game. Ang buhay na ito ay isang takbuhin na nangangailangan ng pagsunod sa mga palatuntunan ng takbuhing ito. May mga hindrances, may mga bagay na nagiging daan para tayo ay mapagod, manghina sa takbuhin. Pero we are being encouraged by the apostle to run the race and finish the race. To finish it. Hindi po tayo hinahamon na magsimulang tumakbo lang, kundi hinahamon po tayo na tapusin yung takbuhan. And many people nowadays, because of fear, because of fatigue, because of hopelessness, because of desperation, they quit the race. No? They quit to run and they decided not to pursue anymore. At dito po makikita natin sa sinabi ni Apostol Pablo, you got to keep the rule in order to run the race well. And in order to run the race well, merong mga prinsipyo na dapat tayong tingnan. Nung unang linggo po ng ating pag-aaral tungkol sa bagay na ito, in order to run well, you must refuse to be distracted. At bilang review, napakaraming distraction sa buhay. Sa pagtakbo natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, there will be a lot of distractions na nakapagpapabagal, nakapagpapapagod, nakapagpapapigil sa mga direksyon na nais na nating tahakin na nais ng Diyos. So, what does it mean to be distracted? It means to turn aside, to draw or direct to a different object or into a different locations at the same time. Yung ibang term na ginamit ay to divert, to turn aside, or to turn from one course or use to another. So ito po ay palatandaan na meron kang direksyong tinatahak and yet you have been distracted to another course. Minsan sa layuning sundin ang kalooban ng Diyos, may mga humahadlang at naaagaw yung atensyon natin ng ibang mga focus. Kaya po napakahalaga na lagi nating tingnan at i-check kung ano ba ang layunin natin. Ba tayo nabubuhay? Ano ba yung purpose natin? Ba tayo lumalakad sa buhay na ito? Kasi pag nawala na po tayo ng purpose, nawawala na tayo ng motivation. Hindi po ba? So, yung pong motivation ay very important. At we need also to remember the reason why we run. Na po? Hindi po pwede na ang isang tao ay walang reason para na mabuhay. If you don't have any purpose or reasons why you live, then ang mangyayari nga po ay we will quit in life. Sabi po ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. There is a reward. He is looking for a reward. Yun ang purpose kung bakit siya tumatakbo. He doesn't want just to finish the race. He is looking for something after he finished the race. And that is a reward. So,
makikita po natin dito na ginamit po nating illustration dito si David, no? Alam niyo naman ang kwento noon na si David katulad ng ng maraming mga sundalo ni Haring Saul, they all have the same opportunity to be the next king of Israel. But only David looked for the prize. He looked for the prize of killing the giant. And by killing it, he knew that he will be the next king. So, ganun din po no? Ano yung motivation niyo? Ba't kayo tumatakbo? Dapat meron tayo noon. Meron po tinatawag na internal motivation. I do things because I am internally motivated. And sometimes those internal motivation sa puso natin, hindi naman laging tama, pero at least yung internal motivation na yon ay nagbibigay sa iyo ng desire na bumangon at magpatuloy sa buhay. Take note na ho, hindi lahat ng internal motivation ay tama. May mga tao, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, namumuhay pa rin hanggang ngayon sa direksyon na kahit alam nilang mali, ay ipinagpapatuloy pa. That is the internal motivation. Sana nga po yung internal motivation na yun, lagi tama. Yung desire ng puso natin ay makadiyos, mabuti, at para sa kapakanan, hindi lang ng pansarili, kundi kapakanan ng iba, at para sa mga tao, hindi po ba? Meron din naman tinatawag na external motivation. Itong external motivation ay yung you are looking for the external reward like gold or trophy o yung maging sikat, maging cover ng Time Magazine o anuman, those external motivation. Minsan yung palakpak ng tao, those are external motivation too, di ba? At itong mga external motivation na ito yung motivation na iba, ba't sila nagpapatuloy Kasi they love the applause, they love the tawag doon, yung trophy, yung winnings, at kung ano-ano pa. Tawag doon, external motivation. Pero meron din namang eternal motivation. Sabi nga, neither internal or external motivation last. Kasi yun, nawawala lahat yun But if you're going to make it to the finish line in the race of life, you need eternal motivation. And that is where the Apostle Paul says, he fixed his eye not on the things around him, but he keep his eyes on the goal, which is heaven. That is the eternal motivation. So, review pa lang to, medyo mahaba-haba na, hindi po ba? Pero yung pangatlo po, I must renew myself daily. So, kung tayo po ay tumatakbo, kailangan may renewal of energy, may renewal of strength. At sabi naman ng Biblia, no, they who wait upon the Lord shall renew their strength. Wala pong taong hindi napapagod. Sa pandemya na meron tayo, maraming taong pagod. Tayo po ay tumatakbo sa buhay nang hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung bukas may mga trabaho pa tayo. Hindi natin alam kung sino sa mahal natin sa buhay ang magkakaroon ng COVID. Hindi natin alam kung sino sa mahal natin sa buhay ang buhay pa kinabukasan, o kung tayo ay kakainin na ng sakit na ito o ng COVID pandemic na ito. Hindi natin alam. At dito po, na hinahamon tayo na sa ating takbuhin na ito sa buhay, we need to find rest. We need to find strength. And we need to renew our strength. We need a renewal of strength and we need a renewal of hope. No po? Kailangan i-remind natin ang ating mga sarili na merong pag-asa. Na sa kabila ng mga pangyayaring ito na nagaganap ngayon, meron tayong pag-asa. At we need to defeat doubt. Hindi po ba? Kasi sa pagtakbo natin sa buhay, pag nakikita natin mga negatibong bagay, tayo nahahawan na rin Nagiging negatibo na rin po tayo, nawawalan na rin tayo ng pag-asa. So in order to defeat doubt, number one, remind yourself that God is good yesterday. Second, you need to remind yourself of God's presence today. And third, remind yourself of God's promises tomorrow. Those three things will guarantee you of defeating doubt. Pangapat, I must resist discouragement. Hindi lang nakakapagod physically, mentally, at spiritually ang mga takbuhin ng buhay, nakaka-discourage pa ito. Ito po yung pang-apat na araw na tinalakay ko na kung saan maging ang mga pastor na katulad ko, yung mga inaakala nating malalakas sa pananampalataya, nadi-discourage din. Because there's a lot of discouragement in this world. Sabi nga ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we will reap harvest if we faint not. So I must resist discouragement. In order to finish the race, kailangan labanan ko ang mga discouragement na ito. Pero
if Satan has one power that is always effective sa mga anak ng Diyos, ito po yung tinatawag na discouragement. Discouragement is a deadly enemy, and it is one of Satan's effective weapon. Sabi nga, if he can get you discouraged, he can neutralize you. You are ineffective. God cannot use discouraged people. Kaya yung mga pastor, importante na i-encourage nyo rin po eh. Kasi once na na-discourage ang pastor, ano ise-sermon yan? Di discouragement sermon? Pag nalungkot ang pastor, ano ise-sermon yan? Sermong kalungkutan? Kapag nagalit ang pastor, ano ise-sermon yan? Galit na sermon? So, kailangan po yung inyong pastor ay puno ng encouragement kasi once na yung pastor ay na-encourage, encouraging message din ang ise-sermon niya sa inyo. At ito ay hindi sa ating kapakinabangan kapag ang ating mga manggagawa ay na-discourage. So the Bible says you need to resist discouragement. Don't give in without a fight. Nothing worthwhile ever happens without endurance and energy. We need to fight and run the race with courage. Hindi po ba? Ngayon at panghuli na po ito. Dito na po tayo titigil. Panlima, you've got to rely on Christ. Minsan nakala natin puro na lang lakas natin, puro na lang karunungan natin, puro na lamang po ating pagpapasya ang takbuhin. Pero ang sabi ng Biblia, if we will finish the race, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan na tulong ng Diyos. Sabi po ng Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sinabi ni Pablo ito, ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. To you and to me there is power that is working. The Christian life cannot be lived by human ability. Na po, tandaan po ninyo, Christian life cannot be lived by human power alone, nor can the work that God has given us be accomplished only by human power. Kaya kailangan po tayong mag-rely sa kapangyarihan ng Panginoon kung gusto nating gawin ay ang kanyang kalooban at tumakbo sa takbuhing iniaatang niya sa ating mga balikat. Mga kapatid, what I see as personal strength, God sees as pride. Kapag sa tingin mo nangyayari ang lahat ng bagay dahil sa sarili mo, nagtatagumpay ka sa takbuhin ng buhay dahil sa sarili mo, ang tawag doon pride. When I rely on myself instead of God, I reject the relationship God intended for me. Tandaan po ninyo, God set Himself up as our helper because He knows our own limited ability will never be enough. Kahit na anong kalakasan natin, hindi po natin kakayanin ang laban ng buhay. Hindi po tayo magtatagumpay sa laban, sa takbuhin ng buhay with our own personal ability. Colossians 1:28-29, New Living Translation po ang babasahin ko. Ang sabi po, so everywhere we go, we tell everyone about Christ. We warn them and teach them with all the wisdom God has given us. For we want to present them to God perfect in their relationship to Christ. I work very hard at this, as I depend on Christ's power that works within me. This is my work, and I can do it only because Christ's mighty energy is at work within me. Si Pablo po may sabi nito. Sinabi niya po ito sa Colosas. Umamin po siya na nagagawa niya lang ang mga bagay na ito dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Dahil yung kapangyarihang nasa sa Kanya ay galing sa Panginoon. Alam niyo naman yung Philippians 4:13. Paborito nga natin ito eh. Minsan po, namamali tayo ng pagkaintindi rito eh. Ang lagi nating sinasabi yung I can do all things. Nakakalimutan natin yung huling bahagi nito through the strength that Christ gave. Ulitin ko po, I can do all things through Him who strengthens me. That is the NIV. No, I can do all things through Christ who strengthens me.
Our greatest strength means nothing without God. Sapagkat nagagawa lang naman natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Minsan baliktad ang pagkaintindi natin. Ang ating pagkaunawa magagawa natin dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Hindi nyo ba naintindihan kung uunawain lang natin dito, wala ka rin namang magagawa kahit ano kung hindi sa lakas na kaloob ni Kristo. Yun po yung essence nun eh. God isn't asking us to fight our battles. He is only asking us to be still and trust that He is in control. No? We know we are leaning on our own strength when we find ourselves exhausted and worn out. Tandaan niyo, ito po ang palatandaan na ang ginagamit mo yung kapangyarihan mo. Ito ang palatandaan na ang ginagamit mo yung sarili mong lakas. Ito ang palatandaan na ang ginagamit mo yung sarili mong karunungan. Kapag wala ka na maisip, pagod na ang katawan, at tila gusto mo nang sumuko. Isa lang ibig sabihin nun, power mo ginagamit mo. Sapagkat yung power na meron tayo, very limited. Yung lakas na meron tayo, may hangganan. At ang isipan na meron tayo, ay nauubos. Di ba hoy nagtataka minsan, karanasan ko po yan nung araw nung ako'y bago-bago pa lang nagpapastor. Alam po ito ng marami, alam ng mga kapatid ko, alam ng nanay ko. Nung bago-bago lang ako magpastor, Sabado na. Hindi pa tapos yung sermon ko mga kapatid. Maglilinggo na, hindi ako makatulog ng Sabado ng gabi. Madaling araw na, kailangan ko pang mag-aral, kailangan ko pang magbasa. Hindi ko alam kung ano ba sasabihin ko kinabukasan, ano isi-sermon ko kinabukasan. Because I am relying on my own strength. I am relying on my own power. Yung kahusayan ko, yung kagalingan ko, yung mga resources na meron ako. Pero alam nyo, sa kahaba-haba ng panahon ng paglilingkod, natututunan po ng lingkod ng Diyos. At ako personally, I have learned not to rely on my own strength, but to rely on the power of God. To rely on Him who gives me strength. And take note, we know we are leaning on our own strength when we find ourselves exhausted and worn out. Kumusta ka kapatid? Pagod na pagod ka na ba? Wala ka na bang maisip, hindi mo na alam kung anong desisyon na gagawin mo? Yun bang mga pagpapasya mo, ano ang dahilan at ginagawa mo yung pasya na yan? Pwede bang ipagkatiwala mo muna sa Panginoon yan? Ibigay natin sa Kanya. Yung kabigatan na yan, mamaya magaang yan eh. No? God never intended us to live this way. He wants us to enjoy His presence and not live in anxious no matter what we face. Or rather in anxiousness. Maraming tao ngayon, pagod na pagod. Talaga naman. Hirap na hirap ang buhay. Hindi malaman kung ano nang iisiping susunod. Ang tanong, makakadagdag ba yan? Makakadagdag ba sa solusyon? Kung mag-iisip ka na mag-iisip? Makakadagdag ba sa solusyon kung yung problema kinalalagyan ay dadagdagan pa ng panibagong problema? Hindi po ba, kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, makakaiwas tayo sa mga bagay na pwede nating kahantungan na ikapapahamak natin? Kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na nararanasan natin at siya ang hayaan nating magpasan, hindi po ba makakagaang? Napanood ko po yung video ng isang pulis na binaril yung mag-ina. Binaril yung nanay, binaril yung anak. Sa harapan ng kanya mismong anak. Ano kaya nagtulak sa pulis na ito na gawin ang bagay na iyon? Siguro po, dahil sa kagustuhan niyang pairalin yung kanyang kagustuhan. At hindi po pinangibabawan ng Diyos at ng pagsusuko sa Diyos ng bagay na kanyang pinagdadaanan. Mga kapatid, minsan yung pabigla-bigla nating pagkilos, aksyon, pagpapasya, nagtutulak sa atin na minsan magsisi sa mga desisyon na ating ginagawa. If we will just stop for a while, sabi nga ng Panginoon be still, na po, ano ba ibig sabihin ng be still? Pumirmi ka muna at hingin mo sa Panginoon kung anong kanyang kalooban at ipagkatiwala mo and trust me with this. God will renew your strength. So what does it mean to rely on God's strength? Ano ba ibig sabihin nun? What does it mean to rely on God's strength? Ito po yung huli nating pinag-aaralan
In order to run the race well and to finish it well, you need to rely on God's strength. It means taking our hands off our situation and giving it to God. Mga kapatid, marami na rin po akong karanasan na minsan hindi ko na alam talaga kung ano gagawin. Marami rin po akong karanasan sa buhay na minsan taas na ang aking kamay at sinabi ko, Lord, ayoko na nito, suko na ako rito. At minsan sa mga ganung pagkakataon, kitang-kita ng aking mga mata at ramdam ng aking puso na ang Diyos ang nagte-take charge. Ang problema lang, minsan ang tagal nating sumuko, ang tagal nating ibigay ang pagtitiwala, ang tagal nating ibigay sa Diyos ang manibela ng ating mga buhay. Philippians 4:6-7, ano po ang sabi? Do not be anxious about anything, but in every situation. Take note mga kapatid, not in some of the situation, not in partial of every situation, but in every. Kapag sinabing every, ano ba yung sabihin nun? May exemption ba yun? Wala eh. In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, po, ano sabi? Ibigay nyo sa Diyos. Present your request to God. And the peace of God, ito yung pangako, and the peace of God which transcends all understanding. Ito yung matinding kapayapaan, mga kapatid eh. Yung kapayapaang ito, hindi nakasalig dahil meron kang pera, hindi nakasalig doon sa mga kayamanang meron ka, sa karunungan meron ka, sa magandang sirkumstansya. Kung hindi ito yung kapayapaan, lumalabo yung camera ko eh. Ito yung kapayapaan that transcends. Ano ba ibig sabihin ng transcend? Tumatagos, lumalampas in all understanding. Yung bang tipong hindi mo kayang ipaliwanag, pero ba't ako payapa? Yung bang napakagulo ng buhay, pero bakit ako payapa? Namatayan ka ng mahal sa buhay, pero bakit ako payapa? Nawalan ka ng ari-arian, pero bakit ako payapa? Yung po yung transcends to human understanding. Yung po yung hindi maipaliwanag. At nangyayari lang daw po yun, mga kapatid, kapag sinunod natin yung Philippians 4:6-7. In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, we will present every request to God. And God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. God isn't asking us to fix our problems. Ang sabi niya po rito, in every situation, bring it to me. Minsan tayo po, bago natin dalhin sa Diyos, ang ginagawa natin, we fix it. We try to overhaul it. Pero minsan, yung mga bagay na ito, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, pag problema, financial, ang una nating takbuhan, Bombay. Sorry. No racial prejudice. Pero yun po yung unang takbuhan talaga ng mga Filipino sa Pilipinas eh. Miski po ako nung araw eh, no? Nakasubok na rin po ako tumakbo dyan. O kaya sa 5-6, kamag-anak mong nagpapa 5-6. Maraming ganyan eh, no? Yung mga, ang kabuhayan nila ay yung magpautang na lalaking tubo, no? Yung mga ganon. At minsan, ito yung una nating takbuhan. Nagiging refuge natin. Sa halip na, we go to God. So take note, God is not asking us to fix our problems. Most of the time, He just wants us to surrender it to Him. When we learn to give our worries to God, yung peace ng Diyos will guard our hearts and minds. No situation can cause us to be anxious when we bring our situations to God. Lalo na, inire-remind mo sarili mo na ibigay ko na to sa iyo, Panginoon eh. Naibigay ko na sa Lord ang bagay na ito, I will just be, I will just believe that He will do something about it. Huling talata at huling paalala, in Judges chapter 6, in the book of Judges chapter 6, makikita po natin dito si Gideon. Gideon winning his battles because of God's strength and not his. Gideon said to God, ano bang pag-amin ni Gideon? We can find it on Judges chapter 6 verses 15-16. Sabi po ni Gideon sa Diyos, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. The Lord answered. Ito sabi ng Panginoon,
I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. So God assured Gideon's victory by His presence. He promised Gideon that he would be with him, just as God's presence was the assurance that Gideon needed to win the battle. God is also the only assurance we need to fight our personal battle. Tandaan po ninyo, God never asks us to carry our burdens and fight our battles in our own strength. God asks us to give our burdens to Him. Sabi po ng Psalms 55 verse 22, no? Paborito natin ito eh. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Paano ka na? Ay, kakantahin ko sana eh. Nakalimutan ko to, no? But anyway, kanta yan eh. Yung Psalms 55 verse 23. Huwag na lang ho tayong kumanta. Baka masira ko pa araw nyo. So, when we give our burdens to God, He will sustain us through any storm. There is nothing too difficult for us to overcome when we know that God is always in control. Just because things are out of control does not mean that God is out of control. Ulitin ko po, hindi palibasa ang buhay natin ay out of control, ibig sabihin ang Diyos is out of control. If God is in control, what do we need to be afraid of? God wants us to enjoy the journey. He wants us to go through life with joy, with laughter, no matter how bad our situation may be. Sabi po ng Kawikaan 31:25, Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. Sabi po ng talata, we can find joy even in the midst of trials when we recognize that God is with us. God is in control. Peace will always follow when we simply bring our request to Him and trust Him to take care of it all. Mga minamahal na mga kapatid, do you find yourself exhausted? Do you find yourself worn out? Have you been fighting your battles in your own strength or in God's strength? Will you surrender your situation to God and trust that He will take care of your needs? Importante yun. We don't have to be anxious about anything. No one can ruin God's plan. No one can thwart, no one can destroy God's plan. God is sovereign. The enemy has no power to God's sovereignty. We have the assurance that nothing can harm the child of God because our God is for us. Who can be against us? Amen? Tandaan po ninyo, fear flees when we know the kind of God who is with us and for us. So remember, rely always on God's strength. Amen? Where God guides, He provides. When He calls you to do, He will also equip you to do. He can take a talent, He can take an opportunity, He can take a skill, a hobby, and He can use it as part of your life's mission to help other people, but you've got to rely on Christ. Amen? Mga minamahal mga kapatid, you never a failure until you quit. Nobody's a failure until they quit. Finish the race, and I want to be able to say, like Paul says, I finished my course, I have run the race. How about you? Is that your desire also? And is that your prayer as well? Tapos na po ang series natin sa Finishing the Race. Part 5 na po ito. At salamat po sa inyong pagsubaybay sa 5 araw po nating pagtalakay na ito. Bukas po magsisimula uli tayo ng isang bagong aralin. Samahan niyo po uli ako bukas kung kayo po ay hindi naman masyadong abala. At I promise na I will be discussing a lot of things that will help you grow more in your faith in Christ
and things that will encourage you to run the race well, dahil ang buhay pananampalataya naman po talaga mga kapatid ay hindi naman lahat ay sa pamamagitan ng ating lakas. It is all by the grace of our God. Mananalangin po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. May mga ilang prayer request po na gusto ko pong isama natin sa prayer. Ang kapatid na Mabet Gayas, kapatid po ito ng ating Pastor Jay Gayas na nasa Calgary. Sama po natin sa prayer para sa kanyang kalusugan. Sama rin po natin ang kapatid na Noel Andamo na patuloy na pagkalooban ng Diyos ng kalakasan. Siya po ay nagkaroon ng stroke way back a couple of months ago. Sana po ay maranasan niya ang patuloy na pagkilos ng Panginoon. Pag-pray din po natin yung kanyang asawa na si Olive Andamo. Nagdiwang po siya ng kanyang kaarawan ng December 17. Patuloy nyo rin pong isama sa prayer ang aking pinsan na si Kuya Danny Paredes. Nangangailangan po sila ng malaking halaga dahil po ang tanging treatment na gagawin sa aking si Kuya Danny ay yung immunotherapy na napakamahal po ito. Ang sabi po nung kanyang asawa, it will amount to 150,000 pesos per session. And Kuya Danny needs 6 sessions. Kaya po sama nyo sa prayer, pati na po ang pangangailangan. Kung meron pong nais tumulong sa kay Kuya Danny, ay pwede nyo pong idiretso sa kanya ang tulong. I can even post on my Facebook yung bank account ni Ate Christy. At kung meron po kayong pagnanasang tulungan sila, ay pwede naman po. Sana po, aside sa prayer, ay damayan natin sila. Nais ko rin pong isama natin sa prayer si Ate Doti at si Kuya Bobby Chavez. Sila po yung mga mahal na kaibigan at sila po ay nasa Amerika. Subalit sila po ay may karamdaman ngayon. Nawa po ay makarecover sila at patuloy silang pagpalain ng Panginoon. Prayer din po para kay Hazel Pacifico, continuous healing. Ganon din po kay Ate Esther Bautista, kay Debbie Bernabe, kay kapatid na Jules Masalunga. Ganon din po sa aking may bahay. Patuloy nyo rin po siyang isama sa prayer. Si Kuya M.A. Paredes, at patuloy po na pagkilos sa buhay ng mga may edad na nating mga kapatiran, si Kakang Lole Atanasio, si Kuya Bobby Marasigan, ay may tumatawag. Ayan. So, yung pang mga kapatiran po ng Winnipeg Unida, sama po natin sila sa prayer. Si Ate Lesty Tamundong ay nakakonfine din po sa hospital ngayon. Sama po natin sa prayer si kapatid na Eric at Ai Advincula. Sama rin po natin sa atin pong panalangin. So tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ang makapangyarihan, sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa iyo. Dala namin sa aming mga puso ang iba't ibang mga kahilingan, mga prayer request para sa amin pong mga mahal sa buhay at mga kapatid. Akin pong dalangin, Panginoon, anuman ang mga kalagayan namin sa buhay, sa iba't ibang mga karanasan, ay lagi kang naandoon, kagaya ng iyong pangako, at hindi mo po kami pababayaan. Panginoon, pwede po ba na maglambing kami sa iyo para sa mga kapatid namin na dumadaan sa mga karamdaman? Patunayan mo po na ikaw ang mapagpagaling na Ama. Ganon din po yung mga nagkukulang ng mga material na bagay. Pwede po ba, Panginoon, na samahan mo sila at may you provide for them, Lord. Ganon din po yung mga may suliranin sa relationship, sa pamilya, mamagitan ka aming Ama. At hayaan mo po na patuloy nilang maranasan ang magandang pag-uunawaan ng mga sambahayan. Maasa po kami na hindi ka po magpapabaya, kagaya ng ipinangako mo. Ito po ang aming sinasamo at aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning everyone. Good morning kay kapatid na Lay Presa, kay Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Julie Paredes. Magandang araw po. Tita Julie Paredes. Magandang araw din po kapatid na Reynaldo Gonzales, Kuya M.A. Paredes. Magandang araw po sa inyo, kay Tita Mildred, kay kapatid na Arlene Samson, kay kapatid na Jacqueline Kamingal. Magandang araw po.
Kay Brother Romulo Casulya, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Len Quezon, kay Kuya Nick Sarinas, kay Kuya Butch Lingan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Kuya Butch ay from Tagaytay. Si Ate Tele Hernandez, magandang araw din po sa inyo from the United States. Kay Bernadette Causaren mula po sa Saskatchewan. Ate Agi Victa from Imus. Pastor Harold Barcenas mula sa Kalsadang Bago. Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales, kapatid na Emma Barcenas, kapatid na Eric Silverio, kapatid na Joy Reyes, magandang araw po. Kapatid na Dario Sanchez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Afmin Embile, magandang araw po sa inyo. Tita Mayra Paredes Libertino, Tita May, magandang araw po sa inyo. Mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant, magandang araw po. Brother Dong Kalunya, pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong hanap buhay, patuloy naman pasaganain ito ng ating Panginoon. Ganon din po kapatid na Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Nabubuyoy na po ako. Magandang araw po kapatid na Elizabeth Ernie, kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Rolly Causaren, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Kuya Larry Montiliano, Ate Maricruz, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Miriam Galvan, kapatid na Ai Advincula at kapatid na Eric Advincula, patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Hinihingal po ang inyong lingkod. Kuya Dol Paredes at Ate LV Paredes, Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Joy Reyes, magandang araw po. Kapatid na Connie Salmurin. Yan. Kapatid na Noel Andamo. Kapatid, magpagaling po kayo. Kasama kayo lagi sa prayer ko. Ate Lorna Limuaco, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marjorie and Daryl Almasar. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Ovi and Kuya Pitenido, magandang araw po. Ayan, si Pastor Darrell. Ayan, si Pastor Darrell po ay anak po siya ni Kuya Danny. Ayan, sabi po niya, salamat sa pagsama sa panalangin sa tatay ko. Patuloy pong pagpalain ng inyong programa. So, ayan, kung kayo po ay nasa Alberta area o sa Lidok, and if you want to be a help para po kay Kuya Danny, yan po, kontakin niyo po si Darrell at si Darrell Paredes. Dito naman po sa Winnipeg, if you want to help Kuya Danny, you can also contact Dean Paredes, yung pong kanyang anak. O you can also channel It With Me. May mga ilan na po na nagpadala po ng tulong para kay Kuya Danny, natanggap ko na po. Salamat po sa inyo. Yung pong God-Given Grace Small Group, thank you for helping Kuya Danny. At maaaring mamaya po or bukas papadala ko na po yung ilang na ibigay sa akin para po makatulong kay na Kuya Danny. Ayan, si Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. At si Nanay Elong Santarin. Ayan, so maligayang Pasko po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang unang araw ng winter. This is the first day of winter in Canada. Hanggang tuhod po ang snow. Ayan, kaya po ako hinihingal kasi po kanina bago ko po ihatid yung may bahay ko sa trabaho, nag-shovel po ako ng napakataas na snow. At hindi pa ho tapos, no? Shovel ko lang po yung dadaanan ng sasakyan. Ngayon po, pagkatapos ng gawain ay, ayun na naman po, winter jacket na naman at magpapala na naman po ng maraming snow. Pati po yung simbahan, ay mamaya pupunta po ako doon sa simbahan at papalahin ko rin po yung simbahan. So mga kapatid, maraming salamat po. At pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si Ate Paz Perez, magandang araw. Si Lily Camyalu, Lily, magandang araw. Nalit yata si Bunso. So yun, pagpalain po kayo ng Panginoon. At again, ito po ang inyong lingkod. Magkita-kita tayo uli bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.